tumaba. Bakit? Kasi operado po ako ng dalawa sa puso. Kain tayo sa inyo lahat. Alam nyo, nakakapagod maglakad, mag-exercise sa ganitong may araw na at may mga bulaklak dito. Welcome po pala sa aking vlog, no? Ako po ay naglalakad para sa aking daily rehabilitation, para sa ikabubuti ng aking puso. So meron po pala akong dalawang opera sa puso at nasa recovery na po ako. At pag-usapan natin ng aking sakit sa puso ngayong araw na to. Pero bago ang lahat, uuwi muna ako sa bahay, magluto ako ng pork menudo. Baka naman ako'y magutuman. Bawal magutuman ang paya. Baka mas lalong magmukhang kambal. Aray, mainit. Pagkatapos kong magluto, kain naman. Ako yung pagluto, ako din ang kakain. Kasi ako lang tao dito eh. Masarap din uminom ng ganito pag yung mga minudo-minudo. So kain tayo sa inyo lahat, no? Kain tayo sa inyo lahat. Yung sarap. Meron din pala ako ditong ginamos. Nagawa ako ng ginamos pang alat-alat konti. Masarap kumain na may pang alat-alat. Diba? Tingnan mo na sandali pala yung kutsara ko doon. Kutsara dyan ba? Okay, may kutsara na. Huwag ganyan bastos, day. Alam niyo bang bawal ako tumaba? Bakit? Kasi operado po ako ng dalawa sa puso. Ano nga ba ang pakiramdam kung may sakit sa puso? Ganito. Kay Simply March all the way from Slovakia, ang pakiramdam sa may sakit sa puso, ganito yun. Huot, guot, iginahawa niya kutas. Yung anong dagan kong ginamatambal, siyempre, inoperahan po ako ng dalawa sa puso. Ano-ano yun? Una, may butas ako sa puso. So, ang solusyon nun is, kailangan siyang pilutin. Open heart operation. Hiniwa yung dito ko hanggang dito. Yung buong ribs. Pangalawa kong sakit, enlargement of the heart. Ang ingin mo ng sasakyan. Dahil na-enlarge siya, apektado yung valve ko. Ang solusyon yung valve ko is, namaga siya, diba? So, yung daanan ng hangin, sumisikip, nikipot, nihuot. So, kailangan siyang inserta ng hose sa pamamagitan naman ng catheterization. Dinaan dito sa may ugat, sa may liig, papunta naman dito sa may, sikmura. May ugat dyan. Tapos, magkaganyan yan, yung dalawang, tapos, magtakdo or magsarado. Hindi nga ako good speaker, basta yun ang ginawa ng aking doktor.
Tapos ang pang-apat na sakit is pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension, natutulog ako sa gabi na with oxygen. Tapos meron akong gamot na 5,000 plus sa Pilipinas yung isa. Ang isa naman is 3,000 plus yung isa, kaya ganun kamahal. At Simply March from Slovakia. Yun, nasagot ko na yung tanong mo. O ano, kain tayo sa inyong lahat. Kaya yung sakit ko po, apat. Butas sa puso, enlargement of the heart, tapos yung valve ko, kailangan siyang i-plastic surgery, tapos pulmonary hypertension. Naging complicated siya gawa ng hindi ko siya pinadoktor agad. Yung sakit ko po pala ay ASD, congenital heart disease. Congenital meaning kinabata. Nung bata pa lang ako, may butas sa puso. Pero dapat daw nung bata pa lang ako, kailangan na siyang operahan agad. Pero hindi naman ako kasi na-diagnose. Nung bata ka pa lang dapat makitaan ka na ng may sintomas ka na ng sakit sa puso. Kumbaga nangingitim ka, hinihingal ka, o kaya minsan parang inaatake ka. Hindi naman ako. Wala talaga. So nag-edad ako ng 26 doon. Nagsimula siya ng palpitation. Yung palpitate niya na hindi ko alam kung paano ko siya i-control. Pero nung 27 na po talaga ako, officially and finally, na-diagnose na ako na may butas po talaga sa puso. Dahil pina-check up na po ako ng aking magulang at ang aking kapatid. So kain po tayo sa inyong lahat. Ang haba ng aking kwento-kwento na to. Let's eat. Marami akong ininom ng gamot kasi hindi naman ibig sabihin makatapos ng opera tapos na. Maintenance. So ingatan ang sarili. Dapat bata pa daw ako, nakita na yun pero hindi. Hindi siya nakita. Matanda na akong na-diagnose. Maliksi ako nung bata pa ako. At saka pink. Red lips pala. Kumbaga wala talaga. Bigla na lang siya. At saka bihira lang daw yun na nasa edad ka na ma-diagnose. Namuhay akong normal sa Pilipinas nung kabataan ko. Pero ngayon namuhay na ako na medyo may pagka-abnormal. Kain tayo sa inyo lahat. Yun, kaya hindi po ako pwedeng tumaba at bawal po akong tumaba. Dahil ang hiningi ng doktor sa akin, 46 kilo lang. Dito ako sa Japan inoperahan. So magaling sila dito. Kung hindi pa sila magaling, at saka kung sa Pinas ako ay matagal na ako. Totoo yun, hindi yun biro. Hindi madali ang aking pinagdaanan. Diba? Sa likod ng aking camera, meron pong totoong drama na nangyayari sa aking buhay, ang aking nakaraan. Charis. Tumatawa-tawa lang ako ngayon, pero dati grabe talaga dahil grabe yung pinagdaanan ko sa puso ko para lang ako yung makasurvive. Hindi madali lumaban sa sakit. Alam niyo yun? Dahil lumaki po akong walang sakit, bigla lang nagkasakit. Yun? Saan nakukuha? Family inheritance. Natural yun na pag napunta ka sa doktor, interviewin ka talaga. Meron po kaming family inheritance sa side ng papa ko. Kaya naman, sabi ng doktor, hanggat maaga pa, gamutin agad
ipadoktor agad para masakit. Yung sa akin, paano mapadoktor? Hindi man ako na-diagnose. Hindi ako nabibinta niyan. Ang sabi ng doktor, dapat na-diagnose ako nung bata pa. Hindi ako na-diagnose eh. Kaya po, ini-enjoy ko na lang yung buhay ko sa ano mang meron ngayon. Okay na po ako. Kumbaga, kaya lagi akong nasa park naglalakad. Ang park ay naging parte ng aking buhay para po ako ay tuluyang mabuhay. Charot, totoo yun. Kaya si Marge, Simply Marge na nasa Slovakia, nagtanong kasi siya eh, kung ano daw yung pakiramdam na may sakit sa puso. Si Simply Marge, Bisaya naman siya, sis. Ang pakiramdam at naramdaman pang may problema sa puso, guot, huot, kutas. Ana na siya niya kapuyon. Ano ba? Kapuyon ka dayon na kay buhaton. Pero alam nyo, ang pinakabaon ko sa lahat, dasal talaga. Wala akong ibang kinakapitan. Dasal. Bago ako sumabak sa matinding opera, nagbaon ako ng maraming dasal. Nung ano pa lang, dati pa lang buhay, madasalin na po talaga ako. Yung opera na yun, pinagsabay siya, 2 opera sa isang session lang. Bali, hiniwa nila yung dibdib ko papunta dito, ang buong ribs. Tinanggal yung puso. Tinanggal kasi nung pag-open nila, kailangan daw linisin nila yung puso ko. Kasi yung butas niya, hindi siya malinis eh. So, kailangan linisan. Pinilot. Pagkatapos pinilot, binalik yung puso ko. Nag-response naman agad yung puso ko. Nagaganyan daw sila. Yay, ang bilis. So, yun, kinuwento ng aking asawa at sa mga doktor. Tapos, 3 hours akong walang puso. Kasi tinanggal nila eh. Pero high-tech sila dito sa Japan. Kaya, machine ang nagdala sa akin ng aking hininga. Pagkatapos, pinilot nila dito. Tinahi. Para i-ano yung sugat. Pagkatapos nun, ang pangalawang ginawa nila, yung catheterization, yung pag-insert ng hose sa aking valve. So, yun. Bali, 2 opera sa puso. Isang session lang ng opera. Bali, ginawa nila yun for 8 hours. At talagang sinadya pa ng aking doktor siguro na February 14. Kaya naman itong pagbablog ko, mahalaga siya. Alam niyo kung bakit? Nagsimula akong mag-vlog, pa lang ako, pa-opera, nang may schedule na akong operahan na ako. Tapos 2 opera, ipagsabay, mahirap yun. Hindi ko alam kung makakasurvive ako or hindi. So, yung video na yun, pang memories lang, pero naka-private sa YouTube ko. And then, year 2022, nakiusap ako sa aking asawa na i-open into public yung YouTube channel ko. Ayaw niyang pumayag, sabi niya. Nasa recovery ka pa eh. Dati, grabe yung mga bashers dati. Paano mo i-handle yun? Sabi ko, wala lang yun sa sakit ko. Gano'n.
Ayan, katapang no. Pero sa awa naman ng Diyos, wala namang nang babasya. Sa akin, may ano lang. Ay, meron, pero hindi naman ganun ka sakit yung mga bash-bash na yan. At meron po akong team dati. Ngayon, wala na akong team. Kumbaga parang freelancer na. Sila yung nakakaalam sa akin kasi yung mga live ko dati, tinutulungan nila ako. Kasi alam lang na sa recovery ako, natutulog ako. Sila yung humawak sa aking live. Dati pa yun, naka-private na rin sa YouTube. Ang dami kong live, naka-private sa YouTube lahat. Yun ang istorya ng aking pagbablog at saka sakit ng aking puso. So, yung team na yun ang nagtulong po sa akin kung bakit ako na-monetize. Tapos, ilan na lang kami ngayon natira. Napagod siguro, hindi ko alam. At ako na lang nagpatuloy. Kasi ginawa ko siyang mapalipas oras saka masaya mag-vlog. Boring po kasi dito sa Japan, no? Tapos wala akong trabaho. Dito po pala ako sa Japan, madalas lang nakaupo, lakad-lakad. Tapos pag wala akong ibang gagawin, nasa Tokyo, kapitbahay lang dyan ang McDo, kunting sakay, shopping mall na nakakaubos ng pera dito. Kailangan ko rin kumayod. Totoo po yun. So, ayun, nabusog na po ako, no? Maraming salamat sa inyong panonood sa suporta. Mega love shoutout dyan kay Inting Butingting. Maraming salamat, idol. At sa lahat-lahat, mega love shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong suporta na hanggang ngayon nandito pa rin ako sa YouTube. So, ito po, Simply March, all the way from Slovakia, sis. Ito na ikwento ko na sana po ay pailiwanag ko ang lahat kung bakit sabi mo kasi hindi ka na ba talaga pwedeng tumaba. Pwede po akong tumaba, sa totoo lang. Pero kumakain ako ngayon ng rice, umaga talaga ng marami. Kasi marami akong iniinom na gamot, maintenance sa puso. Yun. Pag lunch naman, kunti lang kinakain ko. Minsan walang rice. Ngayon may rice ako kasi nagluto-luto ako para makumpleto tong video na to. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Magkita pa rin tayo sa aking mga video. For now, babush, mag-ingat po tayong lahat at God bless.